Mabuhay! Ito ang Balitang Global. Middle East at Europe Edition. Ako si Tony Velasquez. At ako naman po, si Doris Vigornia. Hatid namin sa inyo ang pinakamaiinit na balita at serbisyo. Para sa mga kapamilya natin sa gitnang silangan at Europa. Narito ang ulo ng mga balita. 4 na Pinoy boxers tinalo ang lahat ng kalaban sa Duel into Pai 2. Kaguluhan sa gitnang silangan, umiigting contingency plan, ikinasa ng embahada at Filipino community sa Kuwait. Mga Pinoy sa Europa nagkasundo na sama-samang haharapin ang mga hamon sa immigration, integration at voter registration. Cargo forwarder sa Riyadh, sinagot ang mga reklamo tungkol sa mga bagaheng tila raw sinadyang buksan. Ballet Philippines bida sa UAE sa unang pagkakataon. At painting ng Pinoy, wagi ng People's Choice Award sa Alcobar, Saudi. Nagkasundo ang pinakamalaking network ng mga Pinoy sa Europa na sama-samang haharapin ang mga hamong kinakaharap ng mga kababayan sa immigration, integration at voter registration. Nangyari ito sa Malta Summit ng European Network of Filipino Diaspora. Mula Malta, may Balitang Global si Ver Quizon. Isa sa mainit na pinag-uusapan sa Malta Summit ng ENFID ang problema ng mga OFW sa Italy na nabaon sa bayarin mula na magpautang ang mga bangko sa migrants. Maraming nag-access nun. So kaya rin lumaki dahil inutang kasi kailangan daw ng mga nasa Pilipinas. Kaya naman, binigyang importansya ni Secretary Imelda Nicolas ng Commission on Filipinos Overseas ang mga sakripisyo ng mga OFW at kanilang pagtrobisyon sa Pilipinas. According to BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas or the Central Bank of the Philippines, in 2014, 24 billion US dollars ang remittances from all over the world of overseas Filipinos. 3.7 billion of that comes from Europe, Filipinos in Europe. Naging problema rin ang voter registration sa Italy. Maraming Pilipino ang gumagamit ng address ng kanilang mga employers. So sa pagpalit nila ng employers nila, hindi na nila matatanggap yung voter's ID. We have to go to Milan. So it's quite far travel, costly. Ayon sa CFO, mahigit na 868,000 Pilipinos ang naninirahan sa Europa. Pwede raw itong mapapakilos pag umaksyon sila laban sa China na inaangkin ang mga islang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Organizing a boycott ng mga goods in China, sasabihin natin sa mga kaibigan, mga kababayan natin, huwag nating tangkilikin yung mga ginagawa sa China. Sa Malta, para mapadali ang integrasyon ng mga Pinoy, naglabas ng babasahin ng gobyerno na maiintindihan ng mga OFW. We distribute this throughout the community for them to understand the basic, to have the basic information. Mahigit 4,000 Pinoy ang nasa Malta, na karamihan ay caregivers. If we did not have the contribution of so many Filipinos in Malta, many Maltese women and men probably would end up not going out to work because somebody needs to take care of the elderly at home. Nagkaisa ang mga leader ng ENFID na magiging boses ng mga Pinoy sa Europa. Para kung ano may yung importanteng policies, for example, in the European Union, European Mission na may epekto sa mga Filipino community, doon pwedeng sasagot ang ENFID on behalf of the Filipino community. Sa isang deklarasyon, nagkasundo ang Philcom leaders na magtutulungan sa lahat ng issues para sa kagalingan ng mga OFW. Kasama si Jean Alcantara, Ber Quizon, ABS-CBN News, Malta.